Kapag sinabing Ilocos Sur, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Kalye Crisologo, longganisa ng Vigan, kalamay ng Kandon o bagnet ng Narbacan? Alam mo ba na may isang bayan dito na may sariling kwento at ganda? Narinig mo na ba ang tungkol sa bayan ng Santa Maria? Maaaring nadadaanan mo na ito sa tunay na Santa North. Nalibnos a Santa Maria! Ano nga ba ang meron sa bayan na ito? Sa ngalan ng turismo at ng Philippine Motorcycle Tourism, ating tuklasin ang natatagong yaman, kasaysayan at kultura ng Santa Maria, Ilocos Sur. Santa Maria, province of Ilocos Sur. Yan, napakasimple ng kanilang Ito ang bayan ng Santa Maria, isang third-class municipality sa lalawigan ng Ilocos Sur. Napapabilang ito sa 2nd District at meron itong 33 barangays. Ang bayan ay may mahabang kasaysayan na nagsimula pa noong 1500s. Unang tinirhan ito ng mga lokal at nakipagkalakaran sa mga Chino at Hapon. 1700s naman, nang ito ay naging isang organisadong township na may sariling ministro. At tuluyan naging independent parish sa ilalim ng patronato ng Blessed Virgin Mary of the Assumption noong 1769. Ang bayan ng Santa Maria ay ipinangalan sa mahal na Birhen Maria bilang pagkilala sa kanyang mahalagang papel sa kasaysayan at debosyon ng mga taga Ilocos Sur. At yan ang konting kaalaman sa kasaysayan ng Santa Maria, Ilocos Sur. Ako si Beth. Nagtitinda ng siumay dito sa Santa Maria Plaza. Welcome po kayo dito sa Santa Maria, Ilocos Sur. Dumako tayo sa unang tourist destination, ang Nuestra Señora de la Asunción Church o sa mas popular na tawag na Santa Maria Church. Deus miserere, Deus miserere. Ang simbahan ng Santa Maria ay may mahabang kasaysayan. Ito ay nagsimula bilang isang misyon ng mga Agustino noong 1765. Orihinal na itinayo ng mga paring Agustino bilang kapilya ng Narbacan noong 1769 na ang patrona ay Nuestra Señora de la Asunción. Ang kasalukuyang gusali ng simbahang bato ay nagsimulang itayo noong 1810 at natapos ito noong 1818. Ang simbahan ay naging pansamantalang tuluyan ng mga misyonaryong nagtutungo sa Abra. Sa bisa ng kautusan ng Pangulo bilang 260, ika-1 ng Agosto 1973, na sinusugan ng mga kautusan bilang 375 sa ika-14 ng Enero 1974 at bilang 1515, ika-11 ng Hunyo 1978. Ang Santa Maria Church ay ipinahayag na pambansang palatandaang makasaysayan. Ang simbahang ito ay isa sa pinakamahusay na halimbawa ng arkitekturang barok sa Pilipinas at idiniklara bilang isang National Cultural Treasure noong 1993. Bukod dito, ito ay bahagi rin ng UNESCO World Heritage Site na koleksyon ng mga Baroque churches ng Pilipinas na pinagtibay noong ika-16 ng Nobyembre 1972. Beach lover ka ba kamo? Tamang-tama dahil itong next tourist destination ang para sa'yo. Sa coastal area ng Santa Maria, matatagpuan ang Suso at ang Nalvo Beach. Ang Suso Beach ay matatagpuan sa gilid lamang ng National Highway, kung kaya't maraming biyahero at turista ang humihinto dito upang magpahinga habang pinagmamasdan ang ganda ng dagat. Kaaya-aya ding pagmasdan ang mga punong nakatanim sa gilid nito na nagsisilbing shed ng mga nagpupunta rito. Bukod sa mga shed na pwedeng rentahan, lalo na kung kayo ay maliligo sa dagat. Maaari din kayong magdala ng sariling pagkain at magpiknik kasama ang mga barkada at pamilya. Nagsisilbing playground din ito ng mga kabataan tuwing hapon dahil sa hatid nitong preskong hangin at magandang tanawin. Sa kabilang banda naman ay matatagpuan ang Nalvo Beach. Ang nasabing dagat ay may malinis at malinaw na tubig. Perpekto ito para sa paglangoy at snorkeling activity. Idagdag pa dyan ang napakapinong buhangin nito. Ang Nalvo Beach ay may payapa at kalmadong kapaligiran
Perpekto ito para sa mga naghahanap ng katahimikan upang makapagmuni-muni at makapag-relax ang isipan. Handa ka na bang ma-fall sa ating next Meron na tourist dito, destination? maliit. Tapos eto. Tara na at sabay-sabay tayong ma-fall sa ganda ng Pinsal Falls. Ang Pinsal Falls ay matatagpuan sa Barangay Babalasiwan, Santa Maria, Ilocos Sur. Guess what? Napakadali lang nitong puntahan. Bukod sa searchable sa mapa, ay sementado ang daan mula sa papasok hanggang sa marating mo ang mismong talon. Ito ay nasa 10 kilometers travel distance o 20 minutes na travel time. Bago natin tuluyang Morning po. marating ang Pinsal Falls, ay Punta kailangan kayong Pinsal mag-register Falls. sa Barangay Tourism Information May at magbayad ng maglalagin. 20 pesos para sa environmental fee at 10 pesos naman para sa parking fee. Ang Pinsal Falls ay tinuturing na pinakamalaki at pinakakahangahangang talon sa Ilocos Region. May lapad itong 300 feet at may taas na humigit kumulang 85 feet. Sa taas na bahagi ng Pinsal Falls ay matatagpuan ang mga natural na pool. Ang pinakamalaki sa mga ito ay ang bakas ng paa ni Angelo. Ayon sa alamat, ang pagkakabutas sa lupa ay ang bakas ng paa ng higanteng si Angelo na iniwan niya habang hinahanap ang kanyang asawang si Aran. Ngunit bigo naming makita ang bakas ni Angelo dahil ito ay natakpan sa dami ng volume ng tubig sa talon nung kami ay nagpunta. Abutin ka man ng dilim sa iyong pamamasyal, huwag mag-alala. Maraming accommodation establishments dito sa Santa Maria. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod: Apo ni Nena Bed and Breakfast, Vergara Dormitory, House MRK Transient, Ganda niya. ISPSC Hostel, at Sorrento Hotel and Resort. Chip, Oh, Chip. ganda talaga ng Santa Maria, Ilocos Sur, no? Oo nga, lalong-lalo na yung Pinsal Falls. Oo, yung Pinsal Falls, tsaka yung simbahan, yung Susu Beach, yung mga pinuntahan nating iba, di ba? Solid, ang gaganda. Ano, uwi na tayo? Uwi na? Hepe? Baka may nakakalimutan ka. Ano yun, Chip? Siyempre, bibili tayo ng mga pasalubong, Oo nga pala. di ba? Oo. Tara. Tara. Ang bayan na ito ay sadya namang napakayaman sa kasaysayan, kalikasan, at kultura. So paano? Inaantay ka na ng Santa Maria.